Esperado na ho ang mga bubonistang tanganista ni Ngagba. Hindi na ho nila alam anong gagawin ho nila para makuha yung simpatiya ng bawat Pilipino. Kahit anong pambubudol nila, diversionary tactics, sa flood control projects, mga ghost projects, corruption issue, kaliwat kanan, sangkot ang First Family, Martin Romualdez, Sandro, Bongbong at Lisa, di na ho nila kaya kung papaano ho madimulish itong mga Duterte. Kasi ang lumalabas, imbis na masira si Vice President Inday Sara Duterte dahil sa kaliwat ka ng propaganda, ay lalo hong minahal ng taong bayan si Inday. Kaya ngayon, sa sobrang pagkadesperado nila, sanib pwersa na ang mga hunghang. Unipink umano sa 2028, isinusulong na ng mga alipuris ni Bangag. Sumakay pa itong si Pitrang Kabayo, anak ng kagwang naman talaga naman. Oh. Ano bang nangyayari sa inyo? Kasi ito talaga yung mahirap sa isang administrasyon na walang magandang ginawa sa bayan simula ng pagkaupo, kundi paggigipit, paninira lamang. So ang consequences mo yan mawawalan ka ng moral at mawawalan ng tiwala ang taong bayan at mahihirapan ka maghanap ng pambato sa mga susunod na eleksyon. Ito po yung nangyayari sa Bangag Admin. Kagaya ho nito, imbis na maging kakampi, itong si Leviste nagiging kalaban patuloy nila. Kaya nga ang labanan ngayon Leviste versus Marcos na. Duterte versus Marcos, Barsaga versus Marcos, at ang huli nito, Taong Bayan versus Marcos. May buwelta po si Leandro Leviste sa palasyo. At aminensyon niya po talaga dito si Bungit. Isinampal po ni Leandro Leviste ang video ni Bungit kung saan kasama siya sa, I think, opening ng isang solar company na pinagmayayabang pa ho ni Bungit ito. Bakit niya inilabas po ni Leandro Leviste ang bidyong ito? Kasi nga, ginigipit na po ngayon si Leandro at yung kontrata ng gobyerno sa kanyang kumpanya ay iwinidro na po ni Bungit na dati-rati ang yabang-yabang at ipinagmalaki pa. Pinakamalaki daw sa buong mundo ang anak ng kagwang na solar power energy. O, ito pag-usapan po natin ito. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mamaya po sa Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Suportahan nyo rin po ang aking second channel, ang Bisdak Historiador. Ang mundo ng politika talagang talagang magulo, no? Pag ikaw ay hindi sanay at pag ikaw ay isang bagito, talagang sabi nga ho nila, mapaglaruan ka ng mga hustler na ba, ng mga veteranong magnanakaw sa kaban ng bayan na politika at paikutin ka. Pero kakaiba po itong talent ni Leandro Leviste. Hindi ho siya nagpapatinag kahit na ang binangga na po niya dito ay yung Palacio de Polvoron. Diba, last year, grabe ang ingay po ni Leandro Leviste patungkol po sa Cabral Files. Nagugat nga ho ito doon sa hamon ni yung Saro Bicol Party List na si Cookie. Itang inang hinayupak. Seridon. Oh. Kaya inilabas po ni Leandro Leviste yung Cabral Files na nagulantang nga po ang Palacio de Polvoron. Lahat sila nandoon sa Alocabols, Executive Department, kasama si Sandro Marcos at si Tambaloslos, pinakamalaking Alocabols
pork barrel sa taong 2025. Marami pong nangyayaring ribat, dinidebunk si Leandro Levisti ng mga bataan ni Bungit. At sinabi pa nga, hindi authenticated yung naturang Cabral files. At naglabas pa ng mga CCTV na umano'y ng agaw ng dokumento si Leandro Levisti at may paper cuts pa itong si Cabral. Nalabas yung Cabral Palsa after mapabalitaan na si Cabral ay nagurgor at tumalon daw sa bangin. No? Na hanggang ngayon wala pang borol. Pero hindi po tumigil dito ang palasyo para ma-discredit si Leandro Levisti. At napunta na nga ho sa usapan sa kanyang kumpanya. Ito na yung pinupuntarya. Noong una, palabas ni Boying Remulla, nagbinta daw ng prangkisa ng congressional franchise itong si Leandro Levisti sa Meralco. Kalauna, na-debunk rin po ng Meralco, sinabi po ng Meralco na wala pong congressional franchise na ibininta ang kumpanya ni Levisti. Dahil dalawang kumpanya pala yun eh. Spinic, yun yung ibininta ni Leandro Levisti na yung yung shares, yung solar ng bayan, yun yung may congressional franchise na wala namang ibininta si Leandro Levisti. So, lumalaban itong batang ito. At kagahapon nga, naglabas po ng statement ng Department of Energy. Ang sabi ho ay magmulta ng 24 billion pesos si Leandro Levisti sa gobyerno dahil di umano hindi nagampanan ang tungkulin na pinagkakasunduan ng kanilang kumpanya na makapag-supply ng solar power energy para magkaroon ng murang kuryente. Dito na tayo ngayon. Pero sa akin kasi, siyempre pag bumira ka, talagang may babalik din sa'yo. Ano yan eh, aatake ka, didepinsa sila, aatakihin ka rin. So, expected mo po yan. Di ba, Auntie Claire? Pero may sagot po si Leandro Levisti diyan. At naglabas po siya ng video. Video ni Bungit na talagang proud na proud si Bungit. Sinagot rin po ni Leandro Levisti ang mga paratang ng palasyo na 24 billion di umano ang imumulta sa kanya ng Department of Energy. Sasagot daw siya dyan sa tamang sa tamang forum. Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin itong birada ng palasyo na hindi umano Cabral Files ang inilabas ni Leandro Levisti, kundi Levisti Files. Anak ng kagwang talaga naman, oh. Pakinggan natin, oh. Narito. Nasaan ba yun? Nabura. Ito, pakinggan natin. Dudang Malacanang sa paglalahad ni Congressman Leandro Levisti sa umano'y Cabral Files. Baka raw hindi yan Cabral Files, kundi Levisti Files. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, bakit biglang nagduda ang palasyo kay Levisti? Gigi, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahirap daw sagutin yung mga dokumentong walang basihan. Tinanong kasi ng isang miyembro ng media si Castro sa pagdadawit umano ni Levisti sa ilang miyembro ng gabinete. Pero Gigi, hindi natin makumpirma sa nagdaang pahayag o post ni Levisti na may inakusahan nga siya na miyembro ng gabinete. Pero gayon man, merong naging sagot dyan si Yusek Castro. Narito ang kanyang pahayag. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yung po ay maituturing nating Levisti Files. To, nakita ba natin? Personally, ma'am, ako hindi. Oh, yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Mahirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At sa ibang usapin, Tanga rin to si Auntie Claire, no?
Chucky Clear! Hindi na, iyakin ka naman, hinayupa ka. Cabral Files, sino naglabas? Si Leviste. Nakita nyo ba? Ako man personally hindi. Pahirap paniwalaan yung mga ganyan daw. Taningat, si Chucky Clear. Alam nyo po, mga kabisdak, hindi naman ho kailangan sasabihin mo na, kailangan hawak ko yung files para paniwalaan ko. Di ba ho? Ang dami-dami natin eh. Dami-dami natin sa Pilipinas, ilang milyon ba ho tayo? Hindi na po kailangan na mahawakan natin yung Cabral Files para paniwalaan natin. Sa mga ebidensya at mga diskusyon at mga opinyon at mga pangyayari, doon natin himay-himayin at doon natin pagbabasihan ang ating pananaw kung ito ba ay totoo at hindi. Tama ba? Di mo kailangan hawakan, anak ka ng kaguwang eh. Paano po natin mapatunayan na yung files ni Leandro Leviste ay legit na Cabral Files? Unang-una, yung mga inilabas ninyo ng mga propaganda laban kay Leviste, na sinabi po ninyo na nang agaw si Leviste, kinuha ng sapilitan ang dokumento. Doon pa lang masasabi mo ng authenticated Cabral Files. Naglabas kayo ng CCTV, saan galing po si Leandro Leviste? Galing sa opisina ni Cabral. So ano yun? The Cabral Files. DPWH files po yan. Hindi po yan Leviste files. Kasi yung files na yan ay ibinintang ninyo kay Leviste na kinuha niyang sapilitan sa DPWH. Yan ang maliwanag dyan. Nagre-rebat na kayo. Sinasabi ninyo, walang pahintulot, sabi ni Vince Dizon. Walang pahintulot sa akin. Nakunin nila ang files sa DPWH. So doon pa lang, kung ikaw tao ka, matino ka, Pilipino ka, ay putang ina, isa lang ang sasabihin mo dyan. Yung files na isiniwalat ni Leandro Leviste ay authenticated files. Galing sa DPWH, sigun, sa mga ribat ng mga buwaya. Yan ang malinaw dyan. Kasi ito, tingnan mo Kung hindi po ito Cabral Files, nasabi nga ni Leandro Leviste, binigay ko sa ICI. Binigay ko na sa ombudsman yan eh. Bakit pinag-uusapan po ito nationwide, di lang nationwide, buong mundo? At bakit nire-rebat pa ng palasyo ito kung hindi ito Cabral Files? At bakit dumating pa sa puntong siraan nyo ang kumpanya ni Leviste para yung kredibilidad ng Cabral Files ay ma-question? Diba ho? Bakit ba pinagmulta pa ninyo ng 24 billion? Coincidence lang ba ho ito? Kasi kung may kasalanan po itong kumpanya ni Leviste, dapat noon pa. Hindi pa po pinag-uusapan ang Cabral Files. Binira na ho ninyo si Leviste, kaso nga, kailangan ilabas yan, gagawa kayo ng kasalanan ng kumpanya ni Leviste para tatamaan ang Cabral Files na ngayon tinatawag ninyong Leviste Files. Ano sa tingin ho ninyo, mga kabisdak? Sino po ang nagsasabi ng totoo? Si Chucky Clear o si Leandro Leviste? Tuloy lang natin. May payag si Congressman Toby Tiangco na hindi niya susuportahan ng impeachment ni VP Sara kung di maaresto si Zaldico. May payag ba dyan ang Malacanang? Jiggy, hindi sang-ayon si Palace Press Officer Claire Castro sa naging pahayag nga ni Congressman Tiangco. No? Ayon kay Castro, magkahiwalay dapat na usapin yung impeachment at yung flood control scam. Narito nga ang pahayag ni Jose Castro. Sa ordinaryong pananaw, hindi naman po konektado ang flood control mess sa impeachment complaint kung isasampa man to kay Vice Presidente. Hindi po siguro dapat na kinukumpara
Rather, hindi kinukumpara, kundi hindi dapat ini-equate. Hindi siya dapat depende ang anuman desisyon patungkol sa impeachment complaint, hindi siya depende sa outcome ng pag-iimbestiga sa flood control project. At Julie, Hindi rin, Claire Castro, nabanggit na yung impeachment, no? Alam mo, Chucky Claire, may kinalaman yung flood control sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, sabi ko nga ho sa inyo, bakit nagkaroon ng mga insertions? Bakit nagkaroon ng kaliwat ka ng korupsyon? Nang pinakamatindi ay ngayong taong 2025. Unang-una ho, kaliwat ka ng korupsyon under Marcos admin dahil ito yung pambusal, pambili sa mga kongresista. Kinukuha nila yung loob ng mga kongresista. Bibigyan kita ng proyekto, bibigyan kita ng AKAP, bibigyan kita ng AX tupad. Ever since pagpasok ng Marcos admin, yung kaluluwa ng mga buhaya binili na ho nila. So nakuha po yung simpatiya. Ngayon, after makuha yung simpatiya, nung unang biraho nila dyan, ay nagpapapirma sila ng PI. PI ni Tambaloslos kasi gusto niyang magiging prime minister siya. Anong gamit? Ayuda. So doon corruption. Hindi umubra yung PI ni Tamba. Pero gumastos na sila sa mga 7-7 nila, AX tupad, AKAP. Ngayon, plinano na ho nilang i-impeach si Vice President Inday Sara. So yung mga pundo na yun galing sa korupsyon. So, kailangan ng pera eh. Di ba ho? Kaya ang mga malawakang korupsyon ay noong 2025. Talagang garapala na harap-harapan. Bakit nagkaroon ng ganong kalawak na korupsyon? Na ang daming mga flood control na ghost projects. Kasi nga, ginamit po nila yan para pang tustos doon sa bawat perma na may 150 million pesos. Bawat perma na kongresista na meron pang 4-liter release projects ayon kay Toby Chanco. So ngayon, bakit mo sasabihin na konektado na, or hindi konektado ang impeachment kay Vice President Inday Sara at sa flood control ghost projects ninyo? Malaki po ang koneksyon. Kasi ang pira sa flood control na kinulimbat ng mga buhaya ay galing po yan sa pangako ng gobyernong bangag sa mga pumiperma sa mga kongresista na ma-impeach Inday Sara diyan sa kongreso. Na hanggang ngayon hinahanap pa ng mga pumipirma kasi yung iba nabigyan na yata, yung iba wala. At malaking bagay talaga. Una-una, magkano ba ho yung hinahabol ninyo? Chucky Claire, kay Vice President Inday Sara, 125 million? Shame on you. 125 million, sabi ng COA, unmodified opinion, walang korupsyon. Naghahabol kayo, mga hinayupa kayo. Magkano ba yung confidential funds ni Bangag? Yearly, taon-taon, 4.5 billion pesos. May liquidation? Wala, zero. Sinabi naman ng COA na unmodified opinion kayo? Wala. Ngayon, magkano yung hinahabol natin sa flood control? 1.5 trillion pesos anak ka ng kagwang, nagbumirang nga eh. Nagbumirang. Kaya yung mga impeachment ninyo, labang kay Inday Sara, nonsense. Wala na pong papatol dyan. Tuloy lang kunti natin. kahapon ay nai-report din natin na iisa na lang ang membro nitong ICI. At ano bang nakikita ng Malacanang na mangyayari dito sa komisyon? Para sa Palacio Jiggy, wala naman daw problema na mag-isa na lang si ICI Commission, Chairperson Andres Reyes sa komisyon. Pwede ba rin naman daw siya na magrekomenda ng mga kaso kaugnay nga sa flood control scam? Narito ulit ang pahayag ni Jose Castro. Recommendation lang naman po. So hindi mo na, sa aking pagkakaintindi, hindi po kailangan ng quorum dahil nabuo po sila para po makumpleto po ang pag-iimbestiga.
katulad po ni Secretary Babe Singson at si Commissioner Fajardo. If the ICI will only have one member, and that's the chairman, Chairman Reyes, he could still recommend the filing of the case. Tanga mo! Jiggy, sa ngayon, ayon kay Castro, hintayin muna daw natin yung magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung magdadagdag ba ng commissioner sa ICI. Yan muna ang latest. Ano daw? Wala daw problema. Kung isa na lang daw yung miyembro ng ICI. Ang tangingot nga eh, yung kumpleto nga kayo, laki ng problema eh. Wala kang nagawa, 40 million eh. Sinulo lang yata ni Andres yung pondo. Malaking problema kasi nga sira yung kredibilidad ninyo. Tanga ka talaga, Chucky Claire. No? Pinakatangang spokesperson sa kasaysayan ng ating bansa. Anong magagawa ng isang miyembro sa ICI? Kaya ba niyang mag-ikot sa Pilipinas lahat sa sulo lang san? Tanga ng putang ina. Check yung mga ghost projects ni Sandro Marcos at Martin Romualdez. Lalo na yung mga ibang mga buhaya dyan. Hindi kaya. Tinarantado nyo lang ang taong bayan. Ginigisan nyo lang sa sariling mantika. Balik tayo muna kay Leandro Leviste kasi napunta agad tayo sa impeachment, anak ng tanggol. Okay. Punta tayo kay Leandro Leviste. Kasi sumagot po siya dito sa mga banat ng Palacio de Polvoron tungkol sa 24 billion pesos na di umano'y multa ng Department of Energy. Narito po yung sagot ni Leandro Leviste dyan. Okay, basahin ko na lang po muna yung pinakasinagot ni Leandro Leviste. Kasi lang yan summarize lang yan sa News 5. Ito talaga yung post galing sa FB page ni Leandro Leviste. Tapos meron po siyang mamaya yung video ipi-play po natin pagkatapos natin. Pa-like muna guys. Ang sabi ho dito ni Leandro Leviste, mula pa noong Setyembre, sinasabihan na ako, nagagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang Cabral Files at manahimik na lang ako para sa sarili kong kapakanan. O, diba? Marapat lamang na itong si Leandro Leviste ay suportahan po natin ito. Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, Setyembre pa pala alam na niya na patahimikin siya at gagawan siya ng kasalanan ng Palacio de Polvoron. Dapat manahimik na lang. Kaso nga, hindi naman ho siya ganun. Kumbaga, may prinsipyo itong batang ito. 30 plus pa ito, di ba? May prinsipyo siya at putsak na. Sige, bira akong bira para sa bayan. Dugtong pa niya, wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Ang aking pera ay nagmula sa pribadong negosyo. No, ito nga yung masaklap dyan. Ikaw nagsikap ka, nagtrabaho ka ng tama, naghanap buhay ka ng legal, yung kinita mo gustong gaguhin ng mga kawatan sa gobyerno. Samantala, yung mga kawatan sa gobyerno, Martin Romualdez, Sandro Marcos, Bungit, Lisa, ang sarap ng buhay ninyong mga hinayupak kayo. No? Walang mga kaso. Ang laya-laya ng buhay. Pero ito, putsa, galit sa kurakot. Ayun, kinakasuhan. Ang kumpanyang itinatag ko ay nakapagpatayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagpadala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Kumpanya niya, ha? Dahil sa kumpanya niya, mayroong direct foreign investors na pumasok sa Pilipinas noong 2025. Walang kapagod-pagod si Bangag. Ito, ipi-play natin yung video mamaya, ha? Ito yung sinasabi niya, pinakamalaking foreign investor sa Pilipinas noong 2025. Dali ka, bungit ka. Pinagmalaki nga ni Bungit, hindi nga siya nagsisikap, Si Leandro Leviste pala. Ang kapal ng mukha mo, Nyor. So ngayon, ginaganito ninyo si Leandro Leviste. Kaunti ang namumuhunan sa ating bansa ngayon dahil sa pananaw na ginigipit ang mga negosyante. Exactly.
Putsang ina, kawawa nga mga negosyante, totoo lang. Mga swapang nasa gobyerno. Mga kurakot. Tuloy, iginagalang ko ang mga kawani ng gobyerno at tutugon ako sa kanilang mga pahayag sa tamang forum. Paumanhin po sa mga natatamaan. Pero, ang pinaglalaban ko lamang ang katotohanan. Lubos ang aking pasasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayan ho, yung sagot ni Leandro Leviste nasa tamang forum. Alam niyo po pala, no, magaling talaga na negosyante si Leandro Leviste. Mantakin mo, malayong malayo si Bungit, anak ng kagwang. Mantakin mo si Bungit, gumagastos ng milyon-milyon, bilyon na yata, na pumupunta kung saan-saan, nasa Dubai na naman ang hinayupak, nagkalat pa ang buang doon. No? Inikot na buong mundo para lamang ay makakuha ng mga foreign investors at pumupunta pa sa mga F1 racing para daw sa Grand Prix makahanap ng mga negosyante mamuhunan sa bansa, pero wala pong nahikayat. Pero si Leandro Leviste na hindi nag-ikot sa buong mundo ay nakahikayat ng mga foreign investor sa kanyang kumpanya. Nag-i-invest, nagpupundo. Na ipinagmalaki nga ni Bangag at inangkin pa niya yung effort na yon, anak ng kagwang. Kaya yun po yung video na ilalabas ko. Ganong kaswapang, ganon ka traidor itong si Marcos. O ito. Bago natin i-play yung video, ito po yun, no? Tingnan mo, minention pa niya si Bangag dyan. Sabi po ni Leandro Leviste, maraming salamat po, PBBM, sa pagsuporta at pagiging guest of honor sa groundbreaking ng Tira Solar Philippines, ang pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Sarkasm na post yan kung hindi pa naintindihan ng mga Bangag supporters. Ano na nyor? Naka ng kamuti ka eh. Pumunta ka pala dyan eh. Sa groundbreaking sa Tira Solar Philippines, pinakamalaking foreign investment. Nang dahil kay Leandro Leviste, may nag-invest sa Pilipinas na ikaw patambling-tambling ka kung saan-saan ka naka nagtubig! Tubig niya! Masakit daw, nawit po daw sa wit box. Wala ka mang nakuha ng mga foreign investors eh. Wala ka wala mang napala ang Pilipinas sa'yo. Puro ka pangako, hinayupa ka. Diba? Puro mga pledge yung dala. Pledge. Nakailang trillion pledge na ba tong animal na ito? Ni isa walang nangyari. So ngayon, itong si Leandro Leviste, maliwanag po yung sampal sa mukha mo, tubungit ka. Bago po natin i-play yung video. Sampal sa mukha po ng Marcos admin itong bidyong inilabas. Nasa social media na po ito Nagkomento na lang tayo. Leandro Leviste, na proud pa si Bungit at tila bang siya ang bida dito. At tila bang siya ang may dahilan kung bakit nag-invest ang mga foreigner sa kumpanya ni Leandro Leviste. Na ngayon, ginagago nila, tinarantado nila. At yung mga kontrata po, mantakin mo parad ka, no? Sa harapan ng mga tao na may mga foreign investors. Meron kayong kinuhang kontrata. Pero dahil itong batang ito, isang bilyonaryo, galit sa korupsyon, at gusto lang naman niya managot ang mga kurakot sa gobyerno, anak ka ng kagwang ka, na paghalataan kayo, mga mastermind kayo, ay ginagago ninyo yung negosyo niya.
tinarantado at ginigipit ninyo si Leandro Leviste. 24 billion pesos. Ikaw din yun, magbayad ka na 203 billion state tax. Walang mga kredibilidad itong mga nasa gobyerno ngayon eh. Multa daw, 24 billion. Pero sila, mga kawatan, trilyon-trilyon. Kapal naman ang mukha. Oh, hey to. Pakinggan po natin itong, panoorin natin yung video na inilabas ni Leandro Leviste na pinagmalaki pa ni Bungit. Oh, panoorin lang natin kahit konti kasi mahalaga po ito. Malaman ng taong bayan kung gaano po katarantado, kabudol itong si Bongbong Marcos na noon ay suportado niya itong negosyo ni Leandro Leviste pero ngayon ginigipit na niya. Ayan o, magkasama si Bongbong Marcos at si Leandro Leviste dyan. Buong gabinete o ito. Terra Philippines Solar groundbreaking ceremony. Mga foreign investors po ang nandyan lahat. Oh, Ladies and gentlemen, good morning. Anak ng kamote. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest Tingnan mo ha. Mga foreigner, nandyan lahat. Putang, itang inumin mo nyur. The largest solar power in the Philippines, the world pa nga binanggit ng buang eh. Tingnan mo oh. Oh, wala kang effort dyan, Bungit. Effort po yan ni Leandro Leviste. Dahil sa kanyang kumpanya may pumasok na foreign investors. Wala kayong kapagod-pagod dyan, mga hinayupak, pero kayo ang nagmalaki. Oh. integrated solar and battery storage facility in the world. Oh, in the world Terra pa. Solar Project. This Ngiwi pa. No? Proud na proud ka dyan ha, sa panahon na yan ha. The largest solar daw power in the world. Ulul. Hindi niya proyekto yan. Proyekto po ng kumpanya ni Leandro Leviste yan. Yung mga investors, hindi niya pinaghirapan yan, pero siya po ang nagsalita. Dapat si Leandro Leviste magsalita dyan. Ano ba yung essence ng paglabas ni Leandro Leviste ng bidyong ito? Isa lang po ang mensahe dito. Ang punto lang diyan na, Mr. President, nung nag-groundbreaking tayo sa harapan ng mga foreign investors, nandun ka. Ipinagmalaki mo pa, proud ka pa sa sarili mo, na tila bang ikaw ang may gawa nito. Pero ngayon, Mr. President, naiba na ang direksyon nyo. Pinapasama na ho ninyo ako. Marami na kayong propaganda, pinagmulta nyo pa ako. May kasalanan daw ako. 24 billion magbayad. O, di ba? Anak ng kagwak. Yan ang mahirap dito sa mga Marcos. Ang lahi po talaga nila mga traidor. Lahing mga impacto. Mga lahing walang mga utang na loob. Mantakin mo, pinagsalita ka nga dyan ng libre. Kung totoosin, kung ako negosyante, no, hindi ko kailangan ng presidenting bangag. Angiwi ang pangawag na. Tangin. Ano nangyari? Nakipag-ano pa kayo dyan? Nakipag-partner pa kayo? So ngayon, ginigipit na ninyo. Oh. landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. To Meralco, Terra Solar Philippines Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, Utang ina, malalagay daw tayo sa mapa na tayo yung pinakamagandang solar power renewable energy. Lo mo? Okay, hanggang dyan na lang tayo. At least yung video, patunay lang po na itong si Marcos ay ginagamit yan lang si Leandro Leviste. Ginagamit panluloko sa bayan para sabihin may ginagawa. Kinikredit grab yung ginagawa ni Leandro Leviste.
na ngayon, putya, kinakalaban na po nila si Leandro Leviste. Ginawa na ng kasalanan. Kung ano-ano na lang yung mga paratang. Kung ano-ano na lang yung mga nasa isip ng mga nasa palasyo. Pero, sa ginawa ni Bungit, mapasama pa siya dito. Kasi, ebidensya man. Magsasabihin ng taong bayan, tika, nandyan pala eh. Kasama pala sa groundbreaking eh. Pinagmalaki pa sa harapan ng mga foreigner. Pero bakit ganito ginigipit na ngayon? Hay! Kasi nga, ang may utak ng korupsyon na nilabas ni Leandro Leviste na Cabral Files, andun yung mga pamilya nila, nandun yung kaalyado nila, nandun yung anak nila, nandun yung pinsan niya. Kaya bira ng bira sila ngayon kay Leandro Leviste. Kasi ang batang ito walang prino, bira ng bira. Basta alam niya, gusto niyang transparency at gusto niyang may managot. At lalo na pong sinusuportahan ito ng mga DDS. Naakala nila talagang pakawala ito ni Inday Sara. Tungaw. Kaya ito ako, Leandro Leviste, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa mga lalapitan mo. Lalo na kay Lacson, mag-ingat ka. Kasi si Lacson, tuta ni Martin Romualdez yan at Bongbong Marcos. Tingnan mo yung presko ni Lacson kagahapon. Anong sabi niya kay Leandro Leviste? Huwag bara-bara daw. O ito, tingnan mo. Pakinggan natin si Lacson. Kunti lang. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Leviste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Leviste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman yon. At least si Congressman Leandro Leviste, being raw, very raw, as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. No? The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Nako. Sabi niya kung pwedeng Ingat ka dyan, ma-advise Leandro. to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Leviste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya. Bakit sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Nako. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Leviste, that's why, somehow, my heart goes out to him, lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Ba't mo kinikwento? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Kaya alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Sir, may intention na patahimik. Teka lang, ba't mo kinikwento na sinasabing umiiyak si Leviste sa nanay niyan? Tanga mo naman. Kasi pag ikaw kakampi ka, makikita mo yung kahinaan ng kakampi mo, wag mong ikwento in public. Sinabi mo sa mga kalaban, kumbaga yun yung weakness ng kakampi mo. Hindi ka nga kakampi. Kalaban ka nga ni Leandro Leviste. Kalaban ka nga ng taong bayan. Kasi kakampi ka kay Martin Romualdez. Pinagtatakpan mo yung korupsyon ngayon eh. Kaya, Loren Legarda, mag-iingat ka dito kay Pampilo Lacson, kay Pinky.
Talagang sanayan. Yan si Leviste. Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nagfabricate ng kung ano, Ador Mawanay, no? Ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. No? But now, looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule pero noon pa yan eh, noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry Hingi ng advice. si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Oh. Not through Senator Loren, direkta naman siya, meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya, Ate, okay, Leandro. wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren, ano, parang i-telegraph niya ng konti, wag yung araw-araw nasa TV siya. Oh, lol. Kasi di ba nakakaumay din? Kakaumay daw. Lo mo. Ang payo niya, wag daw bara-bara. Nakakaumay daw, wag yung laging sa TV. Hindi makasalanan ni Leandro Leviste. Ngayon nila alabas siya sa television. May social media na ngayon. Na talagang, paano yung may gustong mag-interview? Siyempre, kailangan may siwalat ni Leandro Leviste sa taong bayan kung ano yung pinanghawakan niya. Alangan naman hindi siya magpa-interview pagkakataon niya na mailahad lahat, tsaka wala namang personal na interest itong si Leandro Leviste, kundi para sa taong bayan. Alam mo, Leandro Leviste, advice ko sa iyo, mag-ingat ka kay Lacson pati Loren Ligarda. Mag-ingat ka. Mag-iingat kayo. Pinapahamak mo, Loren Ligarda, yung anak mo, inilapit mo kay Lacson. Buti na lang hindi pa nag-uusap kasi makipag-usap daw. Pero the best siguro sa'yo, Leandro Leviste, total, sinuportahan ka naman ng mga DDS. Bakit ayaw mo na lang lumapit kay Vice President Inday Sara Duterte? Doon ka na lang. Humingi ka ng advice, humingi ka ng proteksyon. Humingi ka ng suporta. Total Vice Presidente man ho yan. At magiging presidente na po yan ng Republika ng Pilipinas. Wala na pong magagawa itong mga hinayupak na mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Kaya ngayon, desperado na mga ugag, unipink daw sila sa 2028. Putak na, wala na kasi. Wala kayong pambato. Wala nang mangyayari sa inyo. Tingnan mo ha. Ito, meron na yata silang ngayon, bagong political strategies. Si Trolio Teñanes, aw-aw. O ito, di daw kaya talaga ang mga Duterte. Aminado siya, hindi kaya. O, tingnan mo. Kahanayin nyo ba meron ng dapat pumaporma by this time? O pumaporma na, hindi lang natin nako-cover? Ano po? Ang dun sa hanay ng mga middle forces na tinatawag ko, meron selection committee nagaganap sa kasalukuyan. Putangin na, may middle forces daw sila. May selection. May selection committee daw. Putangin na mo, Trillanes boy ka pa pala eh. Anong selection ninyo? Sinong na-select? At eventually, merong may mga criteria sa pagpili. At pag natapos yung proseso na yan, itutulak nila. Anong kriteria? Kailangan magnakaw ka. Kailangan bangag ka. Kailangan ngiwi ka. Kailangan pro-komunista ka. Para pasok ka sa kriteria ng mga anak ng kagwang. Wala, naguguluhan na sila. Sinong pambato eh? Yung preferred candidate from the middle forces. Ngayon, doon naman sa administration side, ang nababalitaan natin, ang mga nag-aspire tumakbo for president, ay si General Nick Torre at itong si Secretary John Vic Remulla. Mutang ina kandidato. Ba't mo alam? John Vic Remulla, President. Torre, Vice President. Ang mga aso ni Bangag. Kawawa naman kayo. wala na kasing mapili sa mga animal. John Vic Remulla at saka Torre. Putat.
Tatalunin pa yan ni Leandro Leviste at Kiko Barsaga. Yan naman to nyo, duling ka na, Sige nga, kunyari ang kandidato si John Vic at saka si Torre. Wala, ipapares na lang natin Leandro at Barsaga. Talo na po kayo doon ng mga bagito. Tangina. So, yan naman ay sila naman ang bahala kung paano nila ipopromote sarili nila. Pero ako po, personally, ang tinutulak ko ay magsanib puwersa ito. Yung mga kakamping, yung mga middle forces, at yung admin para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte sa 2028. Sana persa daw para malakas sila at matalo ang mga Duterte sa 2028. Hirap na talagang mga animal, no? We. Hindi nga. Kahit magsunog pa kayo ng pera ng bayan, hindi ho talaga kayo mananalo. Sana pero sino presidente? Sino vice-presidente ninyo? Kasi sana persa na. Ang mga lutang. Yeah. Sir, yung pink forces, ilan yung nakikita ninyo na possible na pinagpipilian para sa presidente? May narinig kasi ako 2 names senador daw. Yes. Ang ngayon po, ang kinukonsidera na lang ay si Senator Risa Ontiveros tsaka si Senator Bam Aquino. Si Senator Kiko tsaka si Mayor Lenny nag-beg off na sila. So, tinanggan rin pala kayo ni Leni Robredo. Pero ang lina sa sinasabi niya, sanib persa daw. Kapag sinasabi mong sanib persa, Unipink, ang tatay ng Pulawan, loyalista, si Bangag. No? Tapos, ang nanay ay si Leni Robredo sa Pinklawan. So kung sanib persa talaga, ang mangyayari, si Leni Robredo ang presidente, si Bongbong Marcos vice-presidente. Hindi ba awkward? Relianis? Si Leni Robredo, nakalaban ni Bungit noong 2016 na tinalo ni Leni Robredo na si Bungit manghiyak-ngiyak dahil dinaya daw siya ni Leni Robredo at nagpetisyon ng 6 na taon, talo pa rin siya. Ngayon, magsanib persa na ang mga hunghang. Putang inang pagkadesperado naman ho ninyo. Wala na ba ho talaga kayong mahanap na kandidato? Wala na eh. Wala na talaga silang pag-asa para sa akin. Kuha na kasi ni Inday Sara talaga ang loob ng taong bayan eh. Meron pa ngayong kumakalat, ito, si Vice Ganda. Vice Ganda for President sa 2028, kinampanya na. Sus ko, pitrang kabayo, tangingo talaga oh. Hindi kakayanin ni BBM, hindi kakayanin ni Leni Robredo. Putangin na, last chance natin dito. Last card. Vice Ganda. Putangin na, wala na. Wala tayong magagawa. Dahil alam mo ho, yung gobyernong ito, talagang mahirapan po kayo kumuha ng kandidato ninyo sa 2028. Hindi magandang performance of ninyo. Ginagago ninyo ang taong bayan eh. Wala nang maniniwala dyan. Panay-birada kayo sa mga Duterte. Sino ang minahal ngayon? Di mga Duterte. Eh lalo na ho ngayon. Lalong bumabagsak na naman ang piso kontra dolyar. O sino po yung kakampi sa inyo? Mga anak kayo ng kaguwang. O tingnan mo, pakinggan natin oh. Yung pagbagsak ng piso kontra dolyar na naman. Muling sumadsad sa pinakamababang level ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw.
Nagsara ang palitan sa 59 na piso at 44 na sentimo kada dolyar. All-time record low ito ng piso sa kasaysayan. Mas mababa po yan sa palitan noong nakaraang linggo na 59 na piso at 35 sentimo kada dolyar. All-time low sa kasaysayan. Pinakamahinang piso kontra dolyar. Mantakin mo yan. 59.44. Sa tingin ho ninyo, may kakampi ba, may bangag dyan? May bubuto pa ba sa gobyernong nakangiwi ang panga sa kanilang mga pambato sa 2028? Wala na, maniwala kayo sa akin. Baka nga lahat pa ng senador, basta walang daya, zero ang mga yan sa totoo lang. Mantakin mo sa kasaysayan ng ating bansa, pinaka-weakest Philippine value in history, under Marcos admin. Tingnan mo, yung October 2025, pinaka-weak. December 9, 59, pumalo. October, 59.13. Tapos, dumating yung November, 59.17. Dumating yung December, 59.22. Dumating yung January 7, 59.35. Kagahapon, 59.44. Pag tiningnan nyo po yung value ng piso kontra dolyar, talagang mahina ang piso at pataas na pataas yung value ng dolyar. Dito pa lang, pag ikaw, Pilipino ka, tingnan nyo ito. Kasi pag lumalakas ang dolyar, babagsak ang piso, ang resulta, bagsak ang ekonomiya. Lalo na po sa langis. Dolyar yung gamit natin sa pagbili, pag-import ng langis. So malamang tatamaan ang presyo. Pag mahal ang langis, ang ginagamit po sa lahat ng mga factory, mga pabrika ay langis. Di mahal ang production, tatamaan po automatic yung produkto ng naturang kumpanya. Kaya lahat ng mga bilihin, magmahalan, goods and services. Ito po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya pag ikaw po, ordinaryong Pilipino, abagagi, pagdating sa 2028, no more Marcoses kaalyado. Zero. Kahit mag-unipink pa kayo sa 2028, magsanib, pwersa pa yung mga kalaban noon na ngayon magkakampi na, wala pa rin mangyayari sa inyo. Tingnan mo si Vice President Inday Sara. Binibiraho ninyo. Pero, lalong dumarami po ang kakampi ni Vice President Inday Sara. Sabi yan ni Aiko Melendez, napaka-accommodating niya. At napaka-candid kausap, walang arte, totoo, at bukas ang loob. Napakagaan ng pakiramdam na makausap ang isang leader na marunong makinig at may malasakit. Legit yan, Aiko Melendez. Nakaharap na rin po natin si Vice President Inday Sara. Talagang magaan ang puso mo. Pagkausap siya, hindi kagaya kay Bungit na anak ng kagwang. Mag-selfie nga lang, tingnan mo, ay, mga bubunistang tanganista. Kunyari, dinumog siya dyan, pero iwas na iwas sa mga tao ang animal. Ayan, niyakap, puta kaya magpayakap. Umalik kaya magpahalik. Selfie, hindi umarap sa kamera. Selfie. Nang nasabay takas, tingnan mo, sabay takas si Bungit dyan Nagkalat sa United Arab Emirates. So, tingnan mo. Tingnan mo, nawala na si Bungit dyan. Tingnan mo, nawala na. Butangin ng mga bayarang mga OFW. Nandun na sa isin sa bugok. Hindi yata naliligo kayo mga loyalista. Maligo kayo. Alam mo na nakaka-awkward, no? Ikaw supporter siya, gusto mo mag-selfie. Untangin na, umiiwas sa kamera. At ka umiiwas? Kasi baka makita yung ngiwi. Gusto magbiso-biso. Hindi man lang kapag biso-biso kasi mga ngamoy pulburon. Mabaho yung bunganga.
Ninday Sara, kukunin mo yung cellphone ha. Picture tayo. Tatay Digong, halikang ka pa. Kahirap-hirap, lips to lips pa. Ito, animal, no? Kakalat lang sa katarantaduhan yan. So ngayon, may napalang Pilipinas dyan. Wala. Puro pambubudol. Gumastos tayo ng bilyon-bilyon dyan. Lahat yata ng pusa ng kapitbahay nila, dala niya. Nga amo. Minom na siguro ulit ng 5 milyon na halaga ng buti ng alak, anak ng kagwam. No, ito pa. Nakakayaw po talaga maging Pilipino sa panahong ito pag ikaw OFW. Tapos nandun si Bungit, nandun ka rin. Filipino ka? Are you a Filipino? No! I'm not a Filipino. I'm Indonesian. I'm Malaysian. Thailander na lang daw, mas malapit-lapit. Animal na pangulo na to. Tingnan mo, nag-speech. Ewan ko kung tama ba yung dinig ko. Ito, panoorin natin. Kautal-utal siya dito eh. Pasok niya. So of course, the United At ang inang dinig ko, United Arab Emirates. Naubo pang buwang. United Arab Emirates. Isa ba? So of course, the United Ba't ka pumunta sa lugar na dyan? Hindi mo alam ang pangalan ng lugar. United Arab Emirates. Lakas ng Hamas. United Arab Emirates. Buang ka. Nang inumin mo. Alam mo sa akin lang ha, wala na po silang mapapala sa 2028. Ano na lang, tanggapin nyo na lang. Ang chance lang po nila dito sa 2028, alam mo kung ano? Mandaya. Yun lang. Kay George Garcia, budlat ang mata. Diyan lang ang chance nila. Pero duda po ako, kung ang sigaw talaga ng taong bayan ay maingay, no? Mabigat, Duterte pa rin. Malabong magkaroon ng dayaan. Kasi pag ginawa ho nila yan, mahalata sila. Lalo na pag every time merong mga rally, talagang punong-puno ang bawat yung venue, talagang maki-question sila dyan. Kagaya sa panahon ni former President Duterte, 16 million yung boto, umabot nga daw yun ng 21 million, dinaya lang. Nilagay daw kay kay Marcopal Baka sakaling mahabol si Tatay Digong, hindi nangyari. Yung kusa ba yung tao? Ako naniniwala ho ako. Hindi naman pa ako propita. Pero sa tingin ko po, mauulit muli ang history. Kung ano po ang nangyayari kay Tatay Digong noong 2016, na kusa pong ikinampanya ng maraming Pilipino voluntaryo. At ang taong bayan kusa pong lumalabas para ingkampanya si Inday Sara. Mangyayari muli yan sa 2028. Maniwala kayo sa akin. Hindi na maganda ang direksyon ng Pilipinas. Kung okay sana ang pamamahala ni Bungit, malamang may pag-asa pa sila. Makakuha pa sila ng simpatiya at buto galing sa taong bayan. Pero kung ganito naman po ang mukha ng Pilipinas, panggigipit, panarantado, panluluko, pangungurakot, walang nananagot sa mga kurakot dahil sila ay mga kurakot. Zero talaga sila sa 2028. Maniwala kayo sa akin. Kahit magsanipersa pa itong magkaaway
noon na si Bungit at Leni Robredo. Leni Presidente, Bungit Vice Presidente, bukya pa rin yan. Kasi ang lumalabas ay ginagago na lang nila ang taong bayan dito. Wala nang prinsipyo yan. Ang tanging panluluko lamang ang ginagawa nila sa taong bayan. Pati mga supporters nila, niluluko na lang nila. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.